I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako, ito na naman si Keso. Kaya keso ito kasi yung ngipin niya nanilaw-nilaw na eh. Kesong keso. Aba, bakit kaya itong mga dutae, no? Napakapikunin. Bakit kanyo? Siyempre, yung mayroon isang abogado na si Attorney Palsis. Kinasuhan niya ng for disbarment, mga kababayan. Alam natin, lagi tayong mayroong freedom of speech sa social media. Dapat ginagalang po yun. Alam po natin, attorney ito si Attorney Palsis. So, alam niya kung ano yung ginagawa niya. Kung ano yung sinasabi niya. Hindi tulad ni Keso, ay sus Maria Joseph, walang pakundangan ito eh. Kahit yung paninira kanya kay Speaker Martin, nako, tudo-tudo. Kaya ang ugali nito, namana niya sa mga sa dating Pangulong Digong, walang habas kung magbintang. Pero nagmamalinis ito mga bes. Mayroon bang ikalilinis si Keso? Inaamag na nga eh. Ngayon ay Keso. Tagilid ka na eh. So, sabi niya po dito, unfortunately, marked by ill-tempered and hateful language, respondents' tirades in social media betray not only a lack of restraint and virtue expected of a lawyer, but also an inexplicable contempt for complainant. Sabi ni Keso, ay sus, kung makapagsalita ito. Ayaw mo palang mapuna eh. Kaya ayusin mo yung ugali mo. Ayusin mo. Nasaan yung 142 billion plus? Kaya napupuna ka kasi nakikita nila. Huwag ka nagmamalinis. Bago ka magpuna sa kapwa mo, linisin mo muna yung sarili mo. Diba? Before you go to court, to make it clear, na clear ka, wala kang bahid na dumi. Ganun lang yun eh. So, ang ginawa niya, kinasuhan niya si Attorney Palsis for disbarment. Kanya lang, binasag ito ni attorney. Ito, sabi ni attorney. Ayan sino dapat madisbar? Ako nagalit sa korupsyon or mga politiko na accused of kickbacks and budget insertion? Oy, nako. Tinamaan ka ngayon, Keso. And why publicize a disbarment proceeding that the Supreme Court has said it should be confidential? Back up to you, Senator Keso Escudero, by Attorney Jesus Palsis, September 29, 2025. Ayan, yan po yung resback ni Attorney Palsis. Ganun pala ang patakaran. If you want to file the case against this person, no? Lalo na pag sinabi mo disbarment, di dapat sabi ni Attorney Palsis confidential. So, why you publicize? Na sinampahan mo ng kaso for disbarment si Attorney Palsis. Ano na ngayon? Paano yan, Keso? Nanginginig ka na ngayon. Ang galing-galing mo manira. Yun pala, plano mo pala, tatakbo for 2028 for Vice President. Do you think you can win that position? I don't think so. Siyempre hindi. Ngayon pa lang, ang daming mga political content creator na vloggers, di pro-government. Alam nyo, kaya maging maingat kayo kasi lahat kami nakikita namin, i-spread namin yan. Diba? Kailangan magiging aware kayo sa mga pinagagawa nyo. Ang mga vloggers ngayon na pro-government or hindi man pro-government, pero ang content nila talaga namang makikita mo hindi siya fake news.
Dahil bawat sa amin mayroon kaming source. Hindi tulad ng mga dutae vloggers eh. Sus, yun, puro fake news yun. Sumisingaw ang baho, kaya nga binansagan sila dutae. Walang kwenta eh, kaya huwag kayo manood. Oy. Ayan. Para kumpleto detalyado, basahin natin kabuuan ng sinabi ni Atty. Palsis. Ito po yung sinabi ni Atty. Palsis, mga beswa. Basahin po natin. Sabi po ng Abante TNT. Okay? Anong sinabi? Atty. Palsis, si Escudero ang dapat madisbar. Worst Senate President in history. Agay. Remember, to all the Filipinos, lagi niyong ilagay sa inyong kaisipan ang pinaka-worst na Senate President in the history of the Philippines. Yan po ay si Chis Escudero. Yes, ako, even me. Walang kakwenta-kwenta. Kahit alam niya ang totoong nangyari sa impeachment na hindi man lang maipaliwanag ni Sara Garutay ang kanyang puno kung saan niya nilagay. So that's why, lagi kong sinasabi, yun po ay sign of corruption if you have no explanation. Di ba? Ayun ang pananaw ko eh. Bakit hindi mo kayang ipaliwanag yung confidential fund o yung 125 million, 11 days lang, and 612 million, nasaan? Bakit may mga ghost student? Anyari? Kasi wala naman talaga achievement, wala talaga siyang alam sa pamumuno, kaya wag mag-ambisyon. Kasi yan si Walwal, ambisyosa yan eh. Di ba? Pinaka-worst na na Senate President. Tama, di ba? Kung mayroong pinaka-worst na Senate President, mayroon tayong pinaka-worst na Vice Presidente. Totoo yun. Bakit? Nasabi natin, mga kababayan, puro paninira. Walang naitulong sa sambayan ng Pilipino. Pag may bagyo, laging lumalayas. Hindi kayo naloko, mga bes. Anyari sa mga tao sa mundo, magsisweldo ka ng 300,000 plus. Tapos ang ginawa mo is lakwatsa. Pagdating mo doon, kunin mo yung upuan with the mic, and then kuda-kuda, putak ng putak, talo pa ng puwet ng manok. Oo, sa bagay, ito si Sara Duterte, babae. 2 bunganga nito eh. Hindi, parang talo pang puwet ng manok, kuda ng kuda sa social media. Puro pasilpi. Pati mga abogado niya, sus, talo pa niya si Vladimir Putin. Si Pangulong Marcos Jr. na, kung pumupunta kung saan-saan eh. Very distansya yung mga bodyguard niya. Si Sara ba? Hawak kamay pa. Wala naman po doon. Wala naman doon nanonood. Kundi mga media lang tsaka yung bodyguard niya. Ay, naku, fail. Feeling presidente ang loka-loka talaga yun. Sabi dito mga kababayan, si Senator Chis Escudero umano ang dapat madisbar dahil sa paglabag sa rules of court ayon kay Atty. Jesus Palsis na sinambahan ng disbarment complaint ni Escudero. Pahayag ni Palsis sa Bilyonaryo News Channel. Sa pamamagitan ng pag-post ng kanyang disbarment case, nilabag ni Escudero ang Section 18 Rule 139-B ng Rules of Court na nagtataka na ang disbarment proceeding ay pribado at confidential. Tanging ang huling desisyon ng Korte Suprema ang pwedeng ilathala. Ano yan? May tanong ako. Ilan ba ang naipanalo ni Chis Escudero na kaso sa buong buhay niya? Palagay ko wala eh. Di ba? Palagay ko wala. Ito palagay ko lamang ayan. Chis, ano na naman yung pinaggagawa mo ngayon? Supposed to be confidential pala yan pag nag-file ka ng kaso. Di ba? Ano na ngayon? Ganyan ang mga DDS. Hindi na sila sumusunod sa batas. Ang sumusunod kung anong gusto nila. Ganyan sila.
Yan ba ang gusto nyo magiging pinuno ng bansang ito? Ha? Oh. Gusto nila, kaya nila baliktarin ang batas? Kaya nila baliktarin ang sitwasyon? Oh, di ba si Digong, diktador yun? Oh, di ba? Oh, sabi, tuloy. Senator Chis Escudero should be the one who disbarred. O, dapat siya lang dapat ang madisbarred. Di ba? By disclosing and disseminating the fact of his filing of a disbarment complaint against me, Attorney Chis Escudero himself has committed an act worthy of disbarment. Ani ni Attorney Palsis. O, diba? O, minsan, I'm not saying all the lawyers are, are very matalino. But, of course, some are not. Diba? O, kasi, yung iba nga ang iba, kahit sabihin mo, tulad ni, ni Coffee Man, diba? Kahit sabihin mo, mali, ginagawang tama. Kung ano pang pinagsasabi. Di ba? Ewan ko ba? Ganun sila. Minsan, saan ka makakita Bakit itong mga ibang abogado, yung iba, I'm not saying in general bakit ito yung ibang abogado, alam nila na mamatay tao ang isang tao, bakit pinipilit pa nila na ipagtatanggol na walang kasalanan? What the heck? Diba? Kaya na the heck nga nandoon. Nakakulungis. Yun ang pinagtataka ko. What happened? Diba? Ano nangyari? Alam mo mamatay ang tao, sangkapter ba yung ebidensya? Pinipilit mo pa rin na walang kasalanan. Inosente. Kumusta naman kaya yung mga na-deadboard doon sa Ejike? Ni Poncio Pilato pala. Paano yun? Kumusta naman yun, mga bes? What do you think of that? Diba? Ang saklap anya pa, Chis Escudero complains in the disbarment case my use of words such as shameless, bulok na diba? Anong sabi ni Attorney Palsis? Bulok. Shout out kay Senator Chis Escudero. Ayan bulok na kiso ka. Oh my goodness. What's happening, my mga friend? Ulitin natin nga. Bulok na kiso and the worst Senate President in history. Saklap nito Doble-doble ang kasamaan ni kiso, guys. Bulok na kiso. Pero in fairness yung mga kiso sa ibang bansa, sa mga bandang Europe, bakit itong mga kiso na ito naaabutan ng taon, mga kababayan, inaamag, pero pwede pang kainin. Yun ang mga mga magagandang kiso, Pero yung kiso dito sa Pilipinas, tulad ni kiso, naloko na. Naka po, madaling amagin pag nagsisinungaling. Yung bintang ka ng bintang sa kapwa mo, yung pala gawain mo, ang tawag dyan, bulok na keso. Oh my goodness. And the worst Senate President in history, he flinches. From those words, because this thing and ring true. Ring a bell. ring bell na, guys, kasi tumutunog ang kampana ng mga Duterte Black sumisingaw at umaalingasaw sa buong kapuluan ng buong mundo. Diba ang batingaw? Pag pinukpok mo na yan, umalingasaw. Ang yung mga tuno. Ay, nako, na lorky ates. But, sabi dito, I speak truth to power. I speak truth to power. Yung you see, mga bes, hindi mo masisisi kasi meron tayong expression, freedom of expression.
Pero ang problema kasi, dito kay, kay Cheesy, parang si Kubita ito mga bes, pikon. Na bakit lagi silang pikon? Pag sinabi mong pikon, ay laging talo yan. Pag talo, ibig sabihin gawa istorya yung pala gawain nila. 'Di ba? Kumbaga, binabato nila yung kanilang amoy sa ibang tao, yung pala. Sila yung nangangamoy, di kayo naloka. Tuloy, binanggit din ni Palsis ang paratang ni dating Department of Public Works and Highway, ayan DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, kung saan inakusahan si Chis Escudero ng pagkuha ng 160 million ng kickback at ang kanyang unang 142 billion budget insertion sa 2025 national budget. Iyan, yun ang katotohanan. Diba mga bes? Kaya galit na galit si Chis Ayaw nyo pala mapag-usapan, kaya mag-ingat kayo sa social media. Maraming pro-government political content creator vloggers ini-expose nila. And of course, I'm one of them. Sabi rito, instead of filing disbarment case against lawyers like me who call him out, Senator Escudero should focus on explaining the 160 million pesos kickback that Bernardo accused him of pocketing in the 142 billion pesos of budget insertion he made in the 2025 budget. Giit ni Attorney Palsis. Delikado ka dito, Chiso. Paano yan? Tama naman yung sinasabi niya. Diba? Kung ayaw nyo masaktan, gumawa kayo ng kabutihan sa kapwa. Ayusin nyo magtrabaho bilang government official. Diba? So, yan. So, sa sinabi dito ni Attorney Palsis, tama yung sinabi niya. Sabi dito, call him out. Senator Escudero Kiso, sabi ni Attorney Palsis, focus ka daw sa sa issue mo, explain mo, yung 160 million kickback, yung inaccuse sa ni Bernardo. Di ba yung Blue Remote Committee nung 4 days ago, isinangkot si Escudero. Si Escudero, alam niyo mga bes, abang nagsalita si dating Yusek Bernardo ng DPWS, nang bagit yung pangalan ni Chis Escudero, talagang halos nagpupuyos ang ang itlog ni Chis Escudero, guys. Narinig ang pangalan. Kaya todo paninira ngayon kay speaker. Pareho sila ng words. Tama naman, focus ka na lang to explain where this money goes. Di ba? Nag-ghost project na nga. Ayan, tuloy. Tama din si Speaker Martin. Imbis magpaliwanag ka na raw sa presinto, Chis Escudero. Ayan marin niyang pagtatapos, I will repeat, Chis Escudero is indeed shameless in the worst Senate president history. Ay, naloko na mga bes. Ayan sabi po ng Bilyonaryo Channel. Oh my goodness. Ayan oh dear. The worst Senate president in history. Ayan, Attorney Jesus Palsis tell BNC Senator Francis Escudero's disbarment appeal against him is violation of the role of court. Ayan. Medyo mabaliktad yata si Kiso dito mga beswa. Delikado ka, Keso. Ayan po si Attorney Palsis mga bes. Kaya abangan po natin ang result itong labanan ng lawyer versus lawyer. Di ba mga bes? Ano po ang kapalagayan nyo? Ay, palagay ko hindi mapalagay ito si Chis Escudero. Ay, di ba? Ayan. M goes. Ayan naman sinasabi natin mga kababayan.
Oh, ayan ah. Nako. So, yun mga best. Kayo na pong bahalang magkomento. See you again on my next upload. Bye. Yan babus. God bless. Palapits.